So mga bagay na maaari mong gawin sa isang lalaki upang siya naman ang kumontak at maghabol sa iyo. Yes mga kamamay. So i-apply nyo lang po o gawin nyo lang po sa isang lalaki sa inyong relasyon yung mga bagay na sasabihin ko at sigurado ako na siya na yung kokontak sa iyo at lubusan na maghahabol palagi. So mga kamamay, alam ko excited na tayo, excited na kayo na malaman kung ano ba yung mga step-by-step procedure na maaari nyong i-apply. So isa lang muna, palagi ang aking hinihiling sa inyo sa araw-araw kong pag-upload. So hinihiling ko lang palagi mga kamamay, baka lamang po na nakakalimutan nyo na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba, wala naman po yung bayad. So kapag nakapag-subscribe po kayo, malaking tulong na po yan dito sa ating munting channel. Kaya mga kamamay, simulan na po natin ang ating topic ngayong hapon na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong i-apply o gawin sa isang lalaki upang lalaki naman ang kumontak at syempre higit at lubos na maghabol sa inyo? So number 1, tigil-tigilan mo ang sobrang pagchat-chat sa kanya. Yes mga kamamay, kung ang gusto ninyo o ang goal ninyo ay siya yung kumontak sa inyo o lubusang maghabol sa inyo, kailangan limitahan po ninyo o tigil-tigilan ninyo yung sobrang pagme-message, pagchat-chat o kahit pagtawag sa kanya. Kailangan mga kamamay, hindi ma-feel ng isang lalaki na ikaw yung lubusang naghahabol ng oras sa kanya. Ikaw yung palaging naghahanap ng panahon sa kanya. So manahimik ka muna. Itigil mo muna yung nakasanayan mo na palaging ikaw na lang ng ikaw ang laging nagme-message o tumatawag sa kanya. Pag-isipin mo naman ng isang lalaki. Pag-isipin mo na kung bakit hindi ka na nagpaparamdam, na kung bakit hindi ka na ganun kadalas magparamdam, mag-message o mag-chat sa kanya. So pag-isipin nyo mga kamamay, kung gusto po ninyo na siya yung ma-curious kung bakit ginagawa mo yan, dapat simulan mo sa sarili mo na magpigil at magtiis. Talagang ang isang lalaki mga kamamay, kung siya man ay busy, maraming ginagawa, mapapatigil yan at magtatanong sa kanyang sarili na bakit biglang nagbago ka? Bakit hindi ka na palagi nagme-message, hindi ka na palagi nagchat-chat? Anong nangyari? Anong nabago? Okay? Minsan tatanungin pa rin niya ang kanyang sarili, ano kayang nagawa ko sa babae na to? Bakit biglang nagbago? Bakit hinahanap ko na siya ngayon? Bakit nagtataka na ako kung bakit wala na siyang paramdam? Ibig sabihin nun, lalaki naman, yung magtataka, mag-iisip, magwa-wonder kung bakit ka ganyan. Kung kaya't ang isang lalaki ay walang choice kundi magparamdam, kundi kumontak sa inyo, kundi maghabol sa inyo kapag tinigilan nyo ang pag-chat nyo sa kanya. Alright? So next, huwag mong ipakita na nagkakandara pa ka sa paghahabol sa kanya. Mga kamamay naman, mga babae kayo, hindi nyo obligasyon na maghabol sa isang lalaki. Okay, dapat kayo yung gold. Dapat kayo yung hinahabol. Dapat kayo yung palaging iniisip. Dapat palagi sila yung nagkakandara pa ng pagchat sa inyo. Hindi kayo. Kaya please mga kamamay, kahit gaano pa kagwapo, kahit gaano pa kamacho, o kahit gaano pa ka-value ng isang lalaki, kung gaano kataas ng value ng isang lalaki, dapat hindi nyo pa rin siya hinahabol. Huwag nyong ipakita na nagkakandara pa kayo sa kanya sa paghahabol. Huwag nyong ipakita na kapag wala siyang paramdam, talagang nagkakaaligaga ka dyan. Talagang hindi ka magkamayaw dyan. Hindi mo alam kung anong uunahin. Mga kamamay naman, mga babae kayo, huwag kayong masyadong magpakita ng paghahabol sa isang lalaki para siya yung kumontak sa inyo. Kasi pag alam ng isang lalaki na patay kayo sa kanila, kapag na-sense ng isang lalaki na palaging kayo ang nagpaparamdam, kayo palagi ang naghahabol, yung hindi kayo makatiis na hindi magparamdam, nako, kawawa kayo. Kawawa kayo kasi lalo kayo niyang bibitinin, lalo kayo niyang pag-aalalahanin, kung kaya't lalo kang maa-addict sa kanya. Pero kung nakikita ng isang lalaki na hindi ka gano'n naghahabol sa kanya, na hindi ka gano'n nagpaparamdam sa kanya, na gano'ng hindi ka naglalaan ng sobrang oras sa kanya, pinapahalagahan mo ang sarili mo, malamang sa malamang. Ang isang lalaki naman ang kokontak sa inyo, ang isang lalaki naman ang maghahabol sa inyo, sigurado ako dyan. Kaya please hanggat maaari, huwag na huwag kayong magpapakita ng paghahabol o yung nagkakandara pa kayo ng paghahabol sa kanya. So next, kung wala siyang paramdam, huwag ka muna ring magparamdam. Mga kamamay, maging matigas kayo.
Okay? Kung alam nyo na talagang tinitiis kayo, alam nyo na online naman, pero hindi naman nagpaparamdam. Kung alam ninyo na wala namang ginagawa, pero hindi man lang kayo may message kahit wrong send, dapat tinitiis nyo rin. Kasi po pag nasanay nga ang isang lalaki na palagi kayo ang nangunguna, lagi kayo ang nauunang magparamdam, lagi kayong hihintayin ng mga yan. At hindi nyo napapansin mga kamamay, sa mga araw, sa mga panahon, sa mga linggong lumilipas, ikaw na lang palagi yung atat na magparamdam sa kanya. Ikaw na lang palagi ang gumagawa ng paraan para magkausap kayo. Pero tingnan mo ang isang lalaki. Walang ginagawa. Naghihintay lang. Pero ikaw, hindi ka makatiis. Ano ngayon ang nangyayari sa inyo? Anong nangyayari sa iyo? Di ba? Nag-aalala ka. Naghahabol ka. Nagtitiis ka. At yung nararamdaman mo, hindi mo maintindihan. Okay, walang kapanatagan. Kasi lubos kang naghahabol. Kasi kapag hindi nagparamdam ng isang lalaki, hindi mo na alam kung anong gagawin. Kaya please mga kamamay, kung tinitiis ka, tiisin mo rin. Kung alam mo na maayos ka, kung alam mo na high value ka, tiisin mo rin. Sa ganyang paraan mga kamamay. Kapag hindi ka nagpaparamdam, tinitiis mo rin, kinakaya mong hindi mag-message at mag-chat, malamang sa malamang, iisipin ka ng isang lalaki. At syempre, limitahan mo rin ang pag-message sa kanya. Kung halimbawa, nag-reply sa iyo, okay, pasabik-sabikin mo palagi. Huwag mo palaging ikukwento lahat. Kahit hindi ka tinatanong, kinukwento mo na, huwag ganun. Bigyan mo ng pasuspense. Bigyan mo ng pabitin para ang isang lalaki ay magkaroon ng, alam mo yun, ng curiosity. Higit pa sa inyo. Ng kuryosidad para malaman pa yung ibang mga bagay sa inyo. Mahalaga yun mga kamamay. Kaya hanggat maaari mga kamamay, kung hindi siya nagpaparamdam, huwag ka ring magparamdam. Kung hindi ka tinatanong, huwag kang sasagot. Alright? So next, sa mga panahon na wala siyang paramdam, mas mabuti na mas mag-focus ka sa sarili mo. Yes mga kamamay, sabihin natin hindi nga nagpaparamdam. Ini-apply nyo rin ang no contact rule. Hindi nga nagparamdam, sabi ni kamamay, dapat hindi rin ako nagpaparamdam. Yes mga kamamay. Sa mga panahon na wala munang paramdaman, sa mga panahong tahimik ang lahat, kailangan meron kang pagtuunan ng pansin. Yun ay ang sarili mo. Okay? Yun ay ang sarili mo mas mag-improve, na dapat mas magpaganda ka, mas maging high value ka. Yan dapat ang pinagtutuunan mo ng pansin. Sapagkat mga kamamay, ang bubuyog ay kusang dadapo sa isang bulaklak kapag ito ay mabango. Hindi naman maaaring yung bubuyog ay itatabay mo doon sa isang bulaklak na ipaamoy mo kung anong amoy. Hindi ganon. Dapat mas mag-ayos ka, mas magpaganda ka, at tingnan mo yung lalaki. Kusang kokontak yan sa iyo, kusang lalapit yan sa iyo, kusang maghahabol yan sa iyo. Kaya please, sa mga panahon na wala kayong paramdaman, sa mga panahon na tahimik ang lahat, ikaw, hawak mo ang sitwasyon, hawak mo ang pag-aayos, hawak mo ang manibela ng inyong relasyon. Mag-ayos ka, magpaganda ka, at sigurado ako, makikita yan ng lalaki, at yan ang dahilan kung bakit siya maghahabol, at yan ang dahilan kung bakit siya kokontak sa iyo. And last, mag-post sa social media ng updated at high-value mga larawan mo. Oo mga kamamay, makakatulong ito kung sakaling ang isang lalaki ay madalang magparamdam. Kung ang isang lalaki ay tipong parang pakiramdam mo, nakalimutan ka na. So mag-post kang muli ng mga updated. Okay? Then high-value na mga larawan mo. Anong ibig sabihin high value? Yung maaayos, magaganda. Ngayon, yung iba nating mga inia-advise dyan, yung ating ibang mga kino-coach dyan, dati-rati kita ko mga profile nila, parang mga dugyot eh. Pero ngayon, kita mo, ang gaganda. Talagang parang naka 4K. 4K nga ba o HD? Yung pinaka-profile picture nila, lilinaw, maganda. So, sa ganung paraan mga kamamay, makukuha mo ang atensyong muli. Muli mong mapapabalik ang isang lalaki, muli mong mapapakontak sa iyo ang isang lalaki at muling maghahabol kung makakapag-post ka ng magaganda at updated high-value mga larawan mo sa social media. Mga simple lang ito mga kamamay, pero malaki ang maitutulong nito pagdating sa inyong relasyon upang maghabol, upang muling kumontak sa inyo ang isang lalaki. So mga kamamay, sa ngayon, sana makatulong yung mga simpleng advice na to pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. Alright, so for more videos and love advice na kagaya nito, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin
sa ibaba. So, mahal ko po kayo. Paalam.